Yung kanina tinatanong ninyo, anong masasabi natin dito sa video na to ni Sandro Marcos. Ayan, meron video si Sandro Marcos Kausap niya yung mga gunggong na mga dating mga dilawan, dating gigil na gigil sa mga Marcos, ngayon mga Marcos lovers na. Dating mga Marcos haters, ngayon mga Marcos lovers. Merong bagong pautot ang mga ogag. May bagong sinasabi si Marcos dito, si Marcos ito si Charis, yung di umanong may control sa lahat ng mga vape products dito sa Pilipinas. Meron siyang mga kwento patungkol daw sa Uniteam. Pakinggan natin, tapos lagay nyo dyan sa comment section kung kayo ba'y naniniwala sa bagong patotsada ng baklang ito. Sige, pasok. Nakatingin sa'yo. Marami talagang, it was a part of me kind of saw it coming. Actually. Hindi dahil sa... Actually? Part of me kind of saw it coming, tapos puta biglang may nagsalita, actually. Anong actually? Pukin ang inang interview yan. Anong actually? Actually, part of me kind of saw it coming, actually. Tangin na to mga bobo. Kaya walang nanonood sa programa nyo kasi programa nyo pantanga Hindi dahil sa isang tao, kundi sa daming mga iba't ibang partido sa paligid na sa dami nilang, it was a power struggle. Yes. And I will never forget. And this is the first time kunento ko to. Wow. Yung ina, first time kinuwento mo yan kasi walang katotohanan yan. Ulul! Tangina mo naman, parang meron namang may interest sa kwento mo. Puro pagnanakaw lang naman kayo dyan sa Kongreso. Yun ang ikwento mo kung gaano kadami na nanakaw ninyo dyan. Ikwento mo kung papaano ninyo nilimas yung pera ng taong bayan. Yun ang dapat na kinukwento mo. Kung na ikwento yung mga nakaraan, ikwento mo kung gaano kalaki yung komisyon na nakuha mo. Ikwento mo kung papaano nyo pinagparti-partihan yung pera ng taong bayan. Ikaw, tatay mo, nanay mo, si Saldico, si Romualdez, si Kimbo, kayo lahat dyan. Yun ang ikwento mo, mas interesado kami doon. Pero yung mga kwento mo mong ganyan, kalokohan yan. Kalokohan yan, style nyo bulok. Wow. And I don't know if the president's gonna get mad at saying this. Andito na tayo. Andito na tayo. Mr. President. Nung nangangampanya ng aking tatay, tapos hinihingi niya ang suporta ng Malacanang. Nangangampanya daw yung kanyang tatay, tapos hinihingi daw niya yung suporta ng Malacanang. Nangangampanya yung tatay mo, hihingi niya yung suporta ng Malacanang. Tangina, alam nyo naman, to begin with, or in the first place, na ayaw sa inyo ni Pangulong Duterte dahil adik yung tatay mo di umano. Alam ni Pangulong Duterte na adik yung tatay mo Sabi nga ni Amy Marcos, pati ikaw adik ka Pati nga daw nanay mo adik din Sabi ni Amy yun hindi ko sinabi yun. Tas sabi ni Romualdez, magnanakaw ka daw. Galit na galit ka daw kasi kulang yung kulang yung alokasyon mo. Kaya tinanggal mo si Martin Romualdez, kaya inilagay mo si Bojidi. Yun yung gusto namin marinig. Sagutin mo yun. Totoo ba yung sinabi ni Saldico? Magkano kinita mo? Sa smuggling ng vape, magkano yung kinikita mo? Ganun. Yun. Tiyan, dami pang istoryang mga ganito. Ano to, dagdag na naman? After 4 years, biglang lalabas yung istorya na yan na parang napaka-importante ng istorya na yan. Anong gusto nyo palabasin sa istorya na yan? Diretso. Tinawagan kami. Pinapunta kami sa Malacanang. Tinawagan kayo, Nino? Si Pangulong Duterte tatawag sa inyo? Sino tumawag? Sabihin mo kung sino tumawag. Para ma-deny. O kaya para makumpronta natin. Halimbawa, si Bongo ba yan? Si ano ba yan? Yung kanang kamay ba? Kaliwang kamay? Kaliwang paa? Kanang paa? Para matanong natin. Halimbawa, sinabi ni Senator Bongo, dating kasi nung tumatakbo na siya, mga bossing, tandaan ninyo nung tatakbo na si Marcos, wala na si Bongo sa palasyo Si Bongo nun nasa Senado na. Nasa Senado na si Bongbong. Ang kanang kamay ni Pangulong Duterte iba na, babae na. So parang sinasabi niya dito, isang tao na nakaupo ngayon, sino yun? Si Bongo?
ang nakausap ninyo. Sabi, tinawagan kami, pumunta kami ng Malacanang. Ba't kayo papupuntahin sa Malacanang? Ba't kayo papupuntahin sa Malacanang? Ayaw nga sa inyo ni Pangulong Duterte. It doesn't add up. Papupuntahin kasi kayo sa Malacanang, ayaw sa inyo ni Pangulong Duterte. Sabi ni Pangulong Duterte, wag nating iboboto yan kasi weak leader yan, addict yan. Spoiled yan, ganito, ganyan. Paano, sinong gago maniniwala na si Pangulong Duterte papupuntahin kayo ron? Tanginan nyo, baka kamo, pinilit nyo yung mga sarili nyo na magpunta ron. Katulad ng ginawa ninyo kay Inday Sara na pinilit nyo yung mga sarili nyo kay Inday. Nangako kayo sa kanya ng kung ano-anong kagaguhan. Tapos hindi nyo tutuparin kasi ang gusto nyo lang naman manalo. Ay, tinawagan daw sila, pinapunta daw sila sa palasyo. Nino, sabihin mo kung sino nagpapunta sa inyo kasi definitely hindi si Pangulong Duterte yan. Pangulong Duterte, hindi yan gagamit ng cellphone para tawagan yung tatay mong adik, sabi ng ate niya. Malabo yan. Sinong gago maniniwala? Sabihin mo, sino nagpapunta sa inyo? Sino mismo yung tumawag sa inyo? At bakit kayo pinatawag dyan? Pwede ba naman yun? Hello, Sandro Marcos, tatay mo asan? Nandyan ba? Pumunta daw kayo sa palasyo. O bakit? Anong gagawin namin dyan? Ano daw meron? Sasabihin sa inyo kung anong agenda pagpunta ninyo ng palasyo. Hindi pwedeng, hello, Sandro Marcos, nandiyan papa mo? Nandito, tulog. Pakigising kasi pinapupunta sila ng Malacanang. Siyempre, kukunin, daddy, si Malacanang daw. Hello po, hello. Hello, ano po ito? Staff po ito ni Pangulong Duterte. Pinapupunta po kayo dito sa Malacanang. Siyempre, tatanungin mo, ano meron? Bakit po? Bakit kami pinapupunta dyan? Siyempre, tatanungin mo yun. Di sana alam ninyo. Sinabi sana nitong ogag na to kung bakit sila pinapunta ron. Ano yun? Basta pinapunta lang kayo ron, tapos walang rason, pumunta lang kayo. Tanga kayo. Di ba kung magkukwento ka, ganun eh. Tinawagan kami ng Malacanang, tapos pinapunta kami doon kasi kakausapin daw kami tungkol sa election 2022. Buti sana kung ganun yung kwento niya. Hindi, ang kwento niya, tinawagan kami at pinapunta kami ng Malacanang. Yun lang yung kwento. Hindi niya kinuwento kung bakit sila pinapunta ng Malacanang. Alam ka na pupunta ka ng Malacanang? Pupunta ka ng Malacanang, di mo alam kung bakit. Putang ina, paano ko ilibing kayo ng buhay doon? Tanginan to, umpisa pa lang, sinungaling na eh. Kami dyan, mga 2 oras kami nakahintay, nakatambay lang dun. And then, mantakin mo, pag pumunta kayo ng Malacanang, ito yan kasi pinapupunta man kami dyan. Pinapupunta kami ng Malacanang. Ilang beses na rin kami nakapunta ng Malacanang, pinapunta kami ni PRD dyan. Pag tumawag yan sa inyo, usually text yan or tawag, hello po, Boss D, Boss Dada, at saka Banateros, ini-invite po kayo ni Pangulong Duterte, alas 8 ng gabi. Alas 8 ng gabi. May oras yun. Hindi pwedeng pumunta kayo dito, tapos pumunta lang kayo doon, tapos ina-expect mo, harapin na kayo kagad. Gago yarn. Siyempre, pag pinapunta kayo doon, punta kayo dito, mga bandang alas 7 ng gabi, alas 8 ng gabi. Dito na po kayo mag-dinner, di ba? Ganun yun. Pumunta sila doon. Hindi nila alam kung bakit sila pinapupunta ron. Tapos dinala daw sila sa 1 kwarto, 2 oras sila nag-antay doon. Putang ina ninyo, ibig sabihin nagpunta kayo doon, wala kayong schedule, kaya dinala kayo sa isang holding area at pinag-antay kayo doon. Kasi kung pinapunta kayo ron, hindi kayo mag-aantay ng matagal. Hindi kayo mag-aantay ng matagal. Kasi, halimbawa ako, alam ko alas 8 ng gabi yung usapan namin. Anong oras ako pupunta ng Malacanang? Papasok ako ng Malacanang alas 7. Alas 7, nung panahon ng COVID, pag nagpupunta kami dyan, sandamukal ng mga swab test, ang ginagawa namin, at least mga 4 hours before yung time namin, nandiyan na kami. Pero pag wala ng COVID, putang ina, pagpunta mo dyan, usually kung sinabing alas 8 ang appointment mo, alas 8 ka pupunta ron or 7:30, 7 o'clock. Di ka pwedeng pupunta ron ng mas maaga pa dun sa oras na binigay sa'yo. So kaya kayo pinag-antay, kung totoo yung istorya mo, kaya kayo pinag-antay doon kasi putyang ina nyo, hindi kayo imbitado. Bobo ka ba? Sino maniniwala sa'yo, Sandro? Putya, minsan ka lang magsisinungaling kasi sinungalingan pa eh. Nakaharap kami. I'm never gonna forget. Andun kami sa Presidential Guest House, pinasok. And at the time, there was still no official endorsement from Malacanang. And Talaga nag-i-expect kayo? Na-endorse kayo ng Malacanang? Ibinabanatan nga kayo ni Pangulo. Personal na nga sinabi ni Pangulo na ayaw niya sa inyo. Nag-expect pa talaga kayo? At pa ngayong presidente, no? exactly. And so we were supposed to meet the president at the time. But instead,
hinarap kami sa tatlong tao. Hindi ko na lang babanggitin Babanggitin kung kung sino. sino. O, di ba? 3 tao ang humarap sa kanila. Ibig sabihin, ayaw ni Pangulong Duterte, kung totoo itong kwento niya, ayaw ni Pangulong Duterte na harapin sila, kaya ibang tao yung pinaharap sa kanila. Ayaw ni Pangulong Duterte harapin sila kasi kung talagang pinapunta kayo ni Pangulong Duterte, si Pangulong Duterte ang haharap sa inyo. Kasi kapag pinapupunta kami ni Pangulong Duterte sa Malacanang, hinaharap niya kami. Siya mismo nakakausap namin. Pero kayo, pinapunta doon, nilagay kayo sa isang holding area, tapos ang pumunta, staff lang ni PRD. Ibig sabihin, hindi kayo imbitado. Fake news to. Putsang inang yan. Kalokohan tong kwento na to. Kilala namin si Pangulong Duterte. Kung ayaw niyan sa'yo, hindi ka haharapin yan. But the fact na hindi kayo hinarap doon, imposibleng pinapunta niya kayo doon, tas hindi niya kayo hinarap. Ibig sabihin, pumunta kayo doon, hindi kayo imbitado, humihingi kayo ng audience with the President, gusto nyong bulahin yung Presidente, pero bistado ng Presidente ng Pilipinas noon si Pangulong Duterte yung mga kademonyuhan ninyo, kaya hindi niya kayo hinarap. Sige na, harapin nyo na lang, nandito na sila, may taboy natin yan. Harapin nyo na lang, kaya pinaharap kayo doon sa 3 tao na yun. Kung importanteng tao talaga kayo at kung si Pangulo nagpapunta sa inyo dyan, sana si Pangulo humarap sa inyo. Kung meron mang mga demands ang palasyo, sana si Pangulo mismong nagsasabi sa inyo. Tangina, sinong gago ang maniniwala dyan sa istorya nyong gawa-gawa? But we were put in front of 3 people and they essentially, asked, ano plano mo, ano magagawa mo para sa amin, etc., etc. And then there was Yun ang nakakatawa dun. Anong plano mo, anong magagawa mo para sa amin? Do you think, maniniwala ba kayo dyan, sa klase ng pagkatao ni PRRD, uutusan niya yung mga tao niya, natatanungin sila na, anong magagawa nyo para sa amin? Si Pangulong Duterte ba, nagtrabaho ba para sa sarili niya? Si Pangulong Duterte ba kumita ng pera, nangontrata para sa sarili niya? Yumaman ba si Pangulong Duterte nung nagtrabaho siya sa Pilipinas? Oh, nakita nyo ba si Pangulong Duterte na nung presidente siya, binigyan niya ng pabor yung mga kamag-anak niya, binigyan niya ng pabor yung mga kaibigan niya? Nakita nyo ba si Pangulong Duterte na gano'n? Naniniwala kayo o maniniwala kayo? Baka sabog lang to si Sandro, baka nakasinghot na naman ng masamang utot yan. Ng expired na utot, kaya siguro kung ano-ano na naman ang iniisip niya, baka nananaginip. Maniniwala kayo? Sasabihin ni Pangulo yun. Ano ang magagawa mo para sa akin? Ulul. Tangina, walang ganun. Hindi pwede mangyari yun. Si Pangulong Duterte? Si Pangulong Duterte, alam mo ba si Pangulong Duterte, mga bossing? Ha? Never yan nang hingi kay Pastor Apollo Quiboloy, ng pera. Never. Oo. Never. Kahit isang kusing, walang hiningi yan si Pangulong Duterte. Pagka ganyang mga eleksyon, gusto nga daw ni Pastor na tulungan siya sa kanyang kampanya. Ayaw daw ni Pangulong Duterte. Ayaw nga tumanggap ni Pangulong Duterte ng campaign donation galing sa mga Lopez ng ABS-CBN. Kayo pa, mga magnanakaw na Marcos, tatanungin niya kung ano ang magagawa mo para sa amin. Jumper 802 dyan Saudi Arabia, maraming salamat sa iyo. Ang ina niyan. Sinong lolokohin nyo? Gago, walang ganun. Napaka-imposible niyan. Ano pa kasi nungalingan netong baklang to? one person who's a sitting official now, hindi ko na lang sasabihin. One person which is a sitting official now. Noong panahon ni Pangulong Duterte, sabi ko nga sa inyo, this is 2022, di nito alam, akala nito siguro, gusto niyang gawa ng issue si Bongo. Si Bongo, noong 2022, senador na siya. Senador na si Bongo noon. Walang hiya ka. Hindi na siya special assistant to the president. Si Pangulong Duterte, iba na ang kasama niya noon, hindi na si Bongo. Sabihin mo kung sino pa ba ang tao ni Pangulong Duterte na nakaupo pa sa gobyerno ngayon bukod kay Vince Dizon? Wala na, tinanggal nyo na lahat. So wala nang taga-gobyerno na dating tao ni Bongbong, sinibak nyo na lahat. Si Trixie Cruz Angeles, sinibak nyo. Si Arnel Ignacio, sinibak ninyo. At kung sino-sino pa na mga tao ni Pangulong Duterte na na naging tao rin ninyo, sinibak nyo lahat. Or umalis na at least. So isa na lang ang dikit kay Duterte na nakaupo pa ngayon, which is si Bongo, na napakalabo na makakausap nila sa Malacanang. Kasi si Bongo ay hindi na nagtatrabaho sa Malacanang noon. Senador na siya. Hindi siya pwedeng maging senador and at the same time, special assistant to the president. Tanga.
Kaya sinasabi ko sa'yo, kaya nga hindi niya pinapangalanan kasi nga, putya gawa-gawa yung istorya niya. Gawa-gawa yung istorya ng ulol na yan. Ang inakala mo naman makakalusot sa amin yung kabubuan mo, bata ka pa. Magaling ka lang magnakaw, magaling ka lang gumawa ng kabulastugan dyan sa Kongreso, pero puta, hindi mo kami mabubudol. Hindi mo kami mabubudol, mga ogag. But that's a clue. He's a May clue pa si Gago. Bakla ka? Si OG Diaz yarn. Pucha, may pa-blind item pa si Tanga. Pucha, kung talagang matapang ka, papangalanan mo kung sino yan. sitting official now. Sinabi niya kay Pangulo na, sige, suportahan ka namin on the condition that So, suportahan ka namin. Sa tingin mo, manggagaling yun kay Pangulong Duterte na, sige, susuportahan kita. In the condition that, may kondisyon pa. Pangulong Duterte? Si Pangulong Duterte hihingi ng kondisyon sa inyo? Binibigyan nga siya ng pera ng mga oligarko para pang takbo niya ng eleksyon. Hindi nga niya na tinanggap, tatanggap pa siya sa inyo, mga kawatan kayo. Ulol! Tangina, hindi Sandro Marcos, putang ina, palagay ko hindi mo pa nakakasama si Pangulong Duterte ng matagal. Baka nakamayan mo lang, nakapag-bless ka lang, hanggang dun lang. Pero sigurado kung hindi mo pa yun nakakausap ng matagal, nakakasama ng matagal. Tangina, si Pangulong Duterte kahit isang beses walang pabor na hiningi sa amin yun. Wala siyang utos sa amin, kanain nyo sa ganito. Walang ganun si Pangulong Duterte. Wala siyang pakialam kahit kanino. Ang pakialam lang niya, magtrabaho siya para sa bayang Pilipinas. Walang ibang pwedeng mag-negotiate in behalf of him. Si Pangulong Duterte, meron siyang special assistant to the president, pero yung special assistant to the president, assistant lang talaga yun. Hindi yun nagdidesisyon. So, kung totoo yung sinasabi mo na nagpunta kayo at hinarap kayo ng 3 tao na yun, putsang ina, sigurado ako na kabalbalan yan. Kasi kung itong 3 taon na to, hindi pinaalam kay Pangulong Duterte na nandiyan kayo, sana hindi na kayo dyan sa Malacanang nag-usap, sana sa labas na lang. Ulol! Oh, ano daw ang request? Ano daw ang request ni Pangulong Duterte? kami yung mamimili ng ES, kami yung mamimili ng Speaker, kami mamimili ng Senate President, kami mamimili ng Secretary, basta marami silang hiling. Gago, no? Yun daw ang request ng Pangulo. Oh, again, hindi si Duterte kausap niya, yung 3 daw. Na ayaw niyang pangalanan. Kaya ayaw niyang pangalanan kasi nga, putang na mapapahiya siya. Pag sinabi niya si Bongo, sasabihin ni Bongo, ha? Wala na ako sa Malacanang noong 2022 eh. Senador na ako noon eh, nasa Senado na ako, hindi ako pwedeng tumambay doon sa Malacanang kasi co-equal branch yan, hindi pwede. Ang ina to sinungaling. Si Pangulong Duterte makikialam sa Senate President, makikialam sa Speaker of the House. Putsang ina, hindi na kialam si Pangulong Duterte nung presidente nga siya, hindi niya pinakailaman yung Hindi nga pinakailaman ni Pangulong Duterte yung Congress nung presidente siya. Yung Congress nag-aaway-away nga dyan si Martin Romualdez, si Alan Peter Cayetano, si Lord Alan Velasco, tsaka si Alvarez. 4 yan eh. 4 yan na nag-aaway-away dyan. Pinakailaman ba ni ni Pangulong Duterte yun? Hindi. Yung Senate President, sino Senate President noong panahon ni Pangulong Duterte? Si Tito Soto man. Walang pakialam si Pangulong Duterte sa Senate President. Kung nung time niya hindi siya namili ng Senate President, putsang ina, lalo-lalo na kaya sa time niyo. Tingnan ninyo nung panahon ni Pangulong Duterte, ipinatawag nga sila Pulong diyan sa Senado. Pinatawag si Pulong, si Manscarpio, inimbestigahan yung si Senator Bato de la Rosa. Ibig sabihin, yung Senate during nung time ni Pangulong Duterte, kinakana yung mga tao ni Pangulong Duterte. Imagine mo, presidente ako. Ako ang pumili ng Senate President, tapos papayag ako, ipapatawag si Pulong. Papayag ako, ipapatawag si Manscarpio, yung asawa ng anak ko. Putangin na mo. Ulul, di mo kami maluloko. Anak ni Claire Castro na si Sandro Marcos. Di mo kami maluloko. Nung panahon ni Pangulong Duterte, presidente siya, hindi nga niya kinontrol ang Senate at ang Senado. Tapos sasabihin mo na, panahon ninyo, kayo magiging presidente, i-endorse ko kayo, pero ako mamimili ng Senate President at saka Speaker of the House. O lol, magsisinungaling ka na lang kasi nungalingan pa. Sandro Marcos, putsang inang yan. Parang sinabi mo na yung tatay mo hindi nagda-drugs. Malayo sa katotohanan yan, ulol. Pucha, di ba natatandaan ninyo si Pangulong Duterte? Di ba pinipigilan nga niya si si Pulong at saka si Bato? Sabi pa nga ni Pangulong Duterte noon wag na kayong pumunta diyan kung bababuyin lang kayo diyan sa Senado. Sa tingin niyo ba kung hawak ni Pangulong Duterte ang Senado noon, pupunta diyan si Pulong, bababuyin ni Trillanes? Pupunta diyan si Manscarpio, bababuyin ni Trillanes kung kontrolado ni Pangulong Duterte yung Senado noon?
So nung panahon ni Pangulong Duterte, hindi niya na control yung Senate, tapos gusto niya kontrolin sa panahon niyo. Paano 'yun? Oh, tanginan yan. Walang kakwenta-kwenta. Pucha, magsisinungaling ka na lang, kasinungalingan pa, boss. Marami silang hiningi. I can imagine them saying that. And then when we left the palace, tumingin tatay ko sa akin. Alam mo, kulang na lang papatayin na nila ako. Paano papatayin? Humiling lang sa'yo ng kanila yung ES, kanila yung Senate President, kanila yung Congress. Paano kulang na lang papatayin ako? Anong connect nun? O sige, i-connecta nyo. Anong connecta nung kulang na lang patayin ako doon sa sila ang request ng Secretary, ES, Senate President, Speaker of the House? Anong connect nun sa kulang na lang patayin ako? Tangin na yan ang sinasabi ko eh. Batak kasi kayo ng batak eh. Huwag kasi nagdadrugs masyado, sabi ni Amy. Huwag kayo masyado singhot kasi ng singhot ng mga masasamang espiritu. Kaya kung ano-ano naiisip ninyo eh. Mantakin mo, nagkatinginan daw sila. Hala, kulang na lang patayin nila ako. Paano ka papatayin? Humihingi lang sa'yo ng Speaker of the House, Senate President, Executive Secretary, at kung ano-ano pa. Paano papatayin ka nun? Oh, tangin na palumpalo. Palumpalo, boy. Putsang ina, kung ano man yang iniinom mo. Putsa, ipasa mo naman yan, pre. Ganda ng item, ah. So that's it's there was Kaya you were there was a expecting- lot at play. There was a lot at play, and there were many people who I guess were vying to take power away. I suppose. Yes. So Ha? Take power away? Kanino? Take power away saan? Meron daw mga tao who's vying to take power. Sa putang ina kasi ang dadaldal nung mga nitong mga host, hindi pa tapos yung sinasabi, daldalan, putang ina nyo, gusto nyo pa, mag-vlog na lang kayo, gusto nyo palang salita kayo ng salita. May sinasabi pa si Bongbong, si Sandro, hindi pa niya nakukumpleto yung sinasabi niya mga kalokohan, hindi niya na matuloy-tuloy dahil ang dadaldal nyo eh. Nang yan, Sandro Marcos, walang maniniwala dyan sa sinasabi mo. Unang-una sa lahat, sabi ni Amy, addict ka. Sabi ni Amy, addict tatay mo tsaka nanay mo. Putsang ina, palagay ko, yung iniisip mo ngayon, hallucination mo yan. Kung totoo yung sinasabi ni Amy na addict ka, baka batak ka lang yan, ma'am. Ma'am. Ay sus, anak ng tinapay, So, oh. PRTV at DCMM, you just got your new super cut Sige, putang ina, pasikat. Sige, magpasikat. May super cut, may mga super cut pa. of the day. That 1,000 new super cuts That is come out of that. I'm sorry, Mr. President. Very existential. Please don't get mad at me. Diba, medyo Oh, may drama-drama pa silang ganun. Please don't get mad at me. Ulul, tangin na nyo mga addict. Tanga lang ang maniniwala sa inyo. Yung mga bobong mga follower nyo lang maniniwala sa inyo. Puta, sigurado ako, sasalsalin na naman yan ng media, sasalsalin na naman yan ng mga vlogger nila. Isang buong linggo, putang na walang kakwenta-kwentang walang kakwenta-kwentang balita. Ulol. Tangina nyo, maloloko nyo dyan yung mga tangang mga follower nyo lang. Hindi nyo kami kayang lokohin, mga ulol. Tangina ninyo. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagtama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit
Wala